Mga kababayan, magandang araw po Magandang gabi o hapon saan man kayo sa mundo. Ako si Lan, ang inyong host sa hashtag Walk with Lan. Kung saan tayo nag-walk sa mga usapin na mainit pa sa bagong luto na adobo. Ngayon, sa gitna ng mga questionabling gobyerno at mga lihim na files na parang script ng telenovela, pag-usapan natin ito. Si Mayor Benjamin Magalong, ang dating pulis na ngayon ay alkalde ng Baguio City, ay may hawak umanong kopya na tinatawag na Cabral Files. Mga kawok, parang spy thriller ito, di ba? Pero hindi ito fiction, ito ay katotohanan na dapat nating suriin ng maigi, tulad ng pag-inspeksyon sa sariwang gulay sa palengke. Una sa lahat, shout out sa ating mga manonood sa Pilipinas. Mula Baguio hanggang Davao, kayo ang backbone ng bayan. Sa US, Canada, Australia, Great Britain, Australia, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany at Hong Kong. Mga OFW na nagtatrabaho ng gusto para sa pamilya. Salamat sa inyong oras. Kayo ang mga bayani na nagpapadala ng remittances habang nanonood ng ganitong content para manatiling updated sa balita ng Pilipinas, no? At sa ating kabataan, mga kabataan na tech-savvy at ready na magrevolusyon sa social media, ito ay para sa inyo, para matuto, tayong maging kritikal sa mga balita. Kay mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban, hashtag laban para sa katotohanan, hashtag WalkWithLan. Bago tayo mag-dive deep, paalala, habang nanonood, bakit hindi kayo mag-shop sa YouTube Shopping via Shopee at Lazada para sa inyong mga home essentials tulad ng mga kusina tools o beddings para sa komportabling pahinga pagkatapos ng mahabang araw sa abroad. At para sa mga adventurous na OFW o kabataan, tignan ang Honda ADV 160, perfecto para sa city rides o weekend adventures. Para naman sa ating mga aspiring vloggers, grab kayo ng vlogging products tulad ng microphones, tripods at action cams. Suportahan natin ang lokal na ekonomiya habang tayo'y nag-i-inform. Click na sa link sa description mga kaibigan. Kaya mga kawok, simulan natin sa basics tulad ng pagtuturo ni Deo Macalma sa kanyang satire na komentaryo sa DZRH na para siyang nagbibigay ng leksyon sa klase ng buhay. Pero may halong tawa at saksak sa konsensya. Ano ba itong Cabral Files? Ayon sa mga ulat, ito ay mga dokumento mula sa cellphone o files ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Si Cabral na dating mataas na opisyal sa Department of Public Works and Highways ay nasangkot sa isang kontrobersiya na may kinalaman sa korupsyon o di umano'y irregularidad sa infrastructure projects. Noong December 2025, inihayag ni Representative Leandro Leviste ng Batangas na nakuha niya ang mga files na ito na naglalaman ng listahan ng mga kongresista at posibleng iba pang opisyal. Pero sinabi ni Leviste na nasa listahan ay hindi proponents na anumang masama. Parang sinasabi niyang, eto ang listahan pero wag kayong mag-alala, hindi sila guilty pa. Konting satire nasabi ni Deo Macalma. Parang menu sa restaurant ito. May listahan ng dishes pero sinasabi ng waiter na wag nyo pong kainin para lang sa display. Naku po. Ngayon, pumasok si Mayor Benjamin Magalong. Si Magalong na dating direktor ng CIDG sa PNP ay kilala sa kanyang integridad. Siya yung tipong pulis na hindi tumatanggap ng suhol bagkos nag-iimbestiga pa. Noong inihayag niya na may hawak din siyang kopya ng parehong files na nakuha niya noong siya'y nasa serbisyo pa, parang bigla nagkaroon ng duplicate key sa isang lock drawer. Bakit? Dahil siya'y bahagi ng Independent Commission on Infrastructure, ICI,
Dati po yan na posibleng ma-dissolve dahil sa isyong ito. Ayon sa ombudsman, ang files na ibinigay ni Liviste ay hindi kompleto kaya't may tawag para sa mas malalim na investigasyon. Para sa ating mga OFW sa UAE o Japan, mas madalas makakakita ng maayos na infrastructure. Ito ay paalala kung bakit tayo nahihirapan sa Pilipinas dahil sa mga ganitong files na parang nawawala sa filing cabinet ng gobyerno. At sa mga kabataan, gamitin nyo ang inyong gadgets para i-verify ang facts. Hindi lang mag-scroll sa TikTok. Ngayon, suriin natin ng maigi ang mga detalye, mga kawok. Si Catalina Cabral, ayon sa Mayor Magalong, ay posibleng dumaranas ng mental health issues base sa kanyang obserbasyon sa mga files at kwento. Parang soap opera ito, ang kontrabida na biglang nagiging biktima ng sariling emosyon. Pero seryoso, ha? Ito ay issue ng mental health na dapat nating respetuhin habang hinahabol ang katotohanan. Ang files, ayon sa mga ulat mula sa ANC at UNTV, ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa posibleng korupsyon sa DPWH projects. Si Liviste ay nag-deny na kinuha niya ito ng persahan mula kay Cabral. Sinabi niya may pahintulot siya mula kay Dizon na kaibigan o associate. Pero ombudsman ay nagsabi na hindi kompleto ang ibinigay. Kaya't may tawag para i-secure ang cellphone ni Cabral para sa buong katotohanan. Si Mayor Magalong ay nananawagan para rito na parang sinasabi niyang kailangan natin ang original copy, hindi photocopy na may smudges. Bakit may duplicate si Magalong? Dahil siya'y dating investigador at ang files ay nakuha niya sa legal na paraan nung siya'y nasa PNP. Ito ay nagpapakita ng transparency pero nagdudulot din ng question. Bakit hindi agad inihayag? Posibleng para protektahan ang proseso para sa ating mga manonood sa Canada o Australia na sanay sa malinis na gobyerno. Ito ay eye-opener sa Philippine politics. Parang traffic sa EDSA, puno ng bottlenecks at shortcuts. Okay si Mayor Magalong ay parang si Superman sa Baguio. Lumilipad sa mataas na lugar, hawak ang lihim na files. Pero tayo, mga ordinaryong Pilipino, ay si Lois Lane. Naghihintay ng katotohanan habang nasa peligro. At sa mga kabataan, ito ay eleksyon. Huwag maging passive, maging active sa pagtatanong. Shoutout ulit sa Philippines audience. Kayo ang susi ng pagbabago. Habang tayo'y nag-a-analyze, mag-shop kayo sa Shopee via YouTube Shopping para sa home essentials tulad ng air purifiers para sa malinis na hangin sa inyong condo abroad. O kaya ang Honda ADV Essentials para sa mga fun rides sa weekends, safe at stylish. Para sa vlogging, bili kayo ng ring lights at gimbals sa Lazada. Perfecto para sa inyong sariling content creation. O mga kawok, oras na para sa satire na bahagi tulad ng ginagawa ni Deo Macalma na parang nagbibigay ng punchline sa bawat seryosong issue. Isipin ninyo, ang Cabral files ay parang yung nawawalang resibo sa gobyerno. Lahat alam na may gastusin pero walang proof. Si Representative Liviste ay nagre-release ng files pero sinabi ng mga kongresista sa listahan ay hindi guilty. Parang sinasabi niyang eto ang suspects pero innocent sila hanggang mapatunayan. Parang backwards ang justice system mga kaibigan, no? At si Mayor Magalong na may kopya ay nananagwagan na parang sa dissolution ng ICI kung hindi ito epektibo. Ito ay salamin ng systemic issues sa Pilipinas. Korupsyon sa infrastructure na nagiging sanhi ng mahinang daan, tulay at serbisyo. Para sa mga OFW sa Italy o Germany na nakikitang efficient na systems, ito ay paalala kung bakit tayo lumalaban para sa reforma. Ang kabataan, gamitin ang inyong boses sa social media, wag lang mag-like, mag-share ng facts. Okay ang implikasyon ay malaki. Kung ang files ay naglalamang ebidensya ng graph, dapat imbestigahan ng Senado o House. Pero may mental health angle kay Cabral, kaya dapat humane ang approach. Parang therapy session ito sa gobyerno. Kailangan muna ng counseling bago ang conviction. Mga kawok, kung nagustuhan nyo ito, hit that subscribe button at bell icon. Sumali sa membership para sa exclusive content tulad ng behind the scenes analysis. Shoutout sa US at UK audiences. Kayo ang bridge sa global awareness.
Ngayon, oras na para sa interaction. Anong inyong opinion, mga kawok? Comment down below. Dapat ba agad i-public ang buong Cabral files para sa OFW sa Hong Kong o Japan? Ibahagi ang inyong karanasan sa korupsyon, views mula sa abroad, sa kabataan, sa Pilipinas. Ano ang gagawin nyo para labanan ito? Okay suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng shopping, no? Sa Lazada, bili kayo ng home essentials tulad ng vacuum cleaners para sa malinis na tahanan. Ang Honda ADV Essentials 160, perfecto para sa urban mobility, safe para sa mga young riders at para sa vlogging products tulad ng drones o editing software sa Shopee. Gawin yung business ang passion nyo. Link sa description. Shop now at tulungan ang mga local sellers. Sa pagtatapos, mga kababayan, ang Cabral Files ay hindi lang files. Ito ay simbolo ng laban para sa transparency. Si Mayor Magalong sa kanyang integridad ay nagpapakita na may pag-asa pa. Pero tayo ang tunay na tagapagbantay, huwag tayong manahimik. Final shoutouts sa Pilipinas, US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Hong Kong. Salamat para sa mga OFWs at kabataan. Kayo ang kinabukasan. Subscribe na, join membership at mag-shop sa Shopee o Lazada para sa home essentials. ADV 160 essentials at vlogging gear. Hanggang sa susunod na walk-walk, mag-ingat kayo at laging hanapin ang katotohanan. #WalkWithLan, #laban para sa katotohanan. Mabuhay ang Pilipinas.